Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you, November 14, 9, 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, nasa baba nitong video na to, ang all the details para sa personal reading. This is a general reading. Kuha tayo ng iyong angel number. General reading tayo, Cancer. Ako na lang sa'yo. At itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, it's up to you. Baka nakakita ka na ng number niya. O mangyayari pa. Use your intuition. Labakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy. Sa mundo. Uy, ganda lang number mo, oh. Kaya, hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo, okay? Ang ganda ng number mo, pero merong kung dapat gawin, di ba? Limitless potential, wish come true, and the new beginning. Okay, umpisahan natin itong si Limitless. Okay. 00, baka nakakita ka ng mga ganyang number. Okay. This is the time na, sabi ko nga sa'yo, you always reset. Reset, relax, unknown. You need to surrender or finish something or finish line, no? Para to success. And kumbaga, merong mangyaring dapat i-end. Kanya may mga situation na it will success and victory. No? Hindi yung finish line. When it comes sa iba sa inyo, is resetting, no? It serves as a timely reminder that anything can be accomplished. If you can dream it, there is no reason you can make it reality. If something is in possession in another person, it is also available to you. So try to remain calm. What meant for you won't pass you by. Let go of tension. Relax. Okay. Diba? Tama naman si card na kung alam, kasi kapag halimbawa nag-reset ka or you let go something, mga sadness, relationship, trabaho, kung ano man yung situation na yon, kung para sa'yo yun, para sa'yo yun. Kahit lakpasan mo yun, susundan ka nun. No? Hindi yung bigla-biglang mawawala na lang sa'yo. Kasi, para talaga ka sa'yo yun. Sa'yo kasi nakalaan yun. Diba? Kahit sumuko ka pa at sumurrender ka pa sa isang bagay o sitwasyon na yun, kung sa'yo. This is time to reset yourself, no? Yung sarili mo, no? Ganyan. Para magkaroon ng success and victory. And start a new beginning sa buhay mo with 0909. Great chance, either to your opportunities, lakas ng loob, accomplishment, ending, conclusion, and big love. No? Pagkam kasi sa 9 is yourself. No? Ang nakita ko ito. And also, the ending and the beginning is the 0. Look out at the opportunity that might be game changer. You are completing something major. It feels good to level up. Close the old chapter. A new adventure will unreveal. Yan. Ibig sabihin, meron ka talagang something na kailangan i-ending. Kasi marami tayong 0 and start a beginning. Pero it's up to you to make it happen. Okay? Kasi why? Because we have the 666 is the great blessing will come to you if magkakaroon ka ng self-love, boundaries, diba? Good vibe, wisdom, and understanding, and letting go with something in your life. Okay? And wish come true, syempre, diba? If magkakaroon ka ng resetting, diba? Limitless lang naman kasi to. Limitless potential. And start in your beginning, your wish come true. Yan, diba? Moderation, patient flowing, self-realization, manifestation, getaway, taking action. You're in for a lucky break. This is time to break, diba? Mag-relax ka, mag-reset ka, mag-focus ka sa sarili mo, jump to your fashion, mga ganyan, diba? It may come as happy news. Experience new opportunities or new exciting acquaintance. You will find yourself in the right place at the right time. It's not a coincidence, but a gift from fate. Yan na. Tingnan natin ang iyong energy, Cancer. Ay, anak. Uy, diba, we have the 10 of Cups, diba? Sabi ko sa'yo, kailangan mo lang talaga na mayroong gawin. Ano energy ni Cancer, this?
Sana is lahat kayo is makapag-umpisa ng muli, acceptance. Energy. May namimiss kayo? Okay. Para saan? Yan. Uy, the Wheel of Fortune, no? Okay, ang energy mo, di ba? The Three of Swords. Meron talagang something. Okay, ang energy mo ngayon is meron ka daw isang gagawin. Maybe your fashion or maybe yung mga gusto mong mangyari in your life. Opportunities, um, um, isang sitwasyon na magkakaroon ka na ng bagong direksyon sa buhay mo. Kumbaga, may isang bagay na mag-i-end sa buhay mo ngayon. No? May i-end ka in your life. Siguro magkakaroon iba dito ng separation, ganyan. Or meron dito magbabago ng trabaho, ganyan. May movement kasi ako na nakita. No, when it comes dito sa card. Ang energy mo ngayon is you need to jump to your fashion, create yourself, no? Sa nakita ko dito. You need to try it balance, sa nakita ko dito, either to your relationship, either sa mga kapatid mo, sa family mo man yan, o sa mga nakakausap mo sa trabaho mo, no? Sa nakita ko dito. Meron akong nakikita dito na there is an offering ako na nakita na isang bagay sa'yo. Maaring ito is magkakaroon ng pag-uusap ng malapit sa puso. Pero, kung ito is a person na babalik sa buhay mo, sa nakikita ko dito, hindi ko nakitang good siya. No? If ever, na may gusto ka pang balikan in the past. Or vice versa tayo. O kaya halimbawa naman, trabaho, ganyan. Diba? Kung nasa workplace ka ngayon na nagkadalawang isip ka what you choose, it's good kung mag-choose ka ng bagong direksyon sa buhay mo. Diba? Sabi nga dito is limitless potential, new beginning, and your wish will come true. Kumbaga, kung para sa'yo yung bagay na yun, para sa'yo yun. Hindi mo malalakpasan yun. Kasi, para yung boomerang, di ba? Pag tinapon mo, babalik yan kung para sa'yo yan. Yan ang sinasabi ito. If this is a relationship na magkakaroon ng pagbabalik or pag-uusap muli, ako nakikita, or someone is offering sa'yo, no? Sa nakita ko ito, if someone is offering something sa'yo, it's up to you kung anong magiging, kung ano ang ipagpapasya mo. Kung ito is a past person or itong nakakausap mo sa ngayon, no? Or your workplace. Nasa sa yun. Pero ang nakikita ko dito is you need to go in a cycle na makakapag-umpisa ka ng bagong beginning. Maaaring iba sa inyo is naaalala niyo yung isang tao at gusto niyo makapag-communicate dito, no? Kasi sa nakita ko makaka-receive ka ng a text message or mismong text message or something pag-uusap. Baka baka pumunta siya sa'yo or makaka-receive ka ng message from someone. Yun na nakita ko. May getting together kasi ako nakita. Hindi ko alam kung magsusorry siya or something offering ako nakikita dito. Pero it's up to you. No? Kung past person ito, huwag na lang din. Pero nasa sa'yo yung wala sa akin. Ikaw pa rin ang mag-umpisa. Ikaw pa rin ang magdedesisyon. Kung this is a work, mas maganda na Wheel of Fortune. Diba? Sabi naman dito is beginning. Tingnan natin ang parating sa'yo. Kaya nga dito si Babes. Kaya nga dito sabi ko is, it's up to you. Tingnan natin, anong parating kay Cancer?
Ano yan? Okay. Meron kang hinihiling na isang bagay na gusto mong it's more on kahilingan no? Sa nakita ko dito. Na maaari ito is related sa work, sa pera, opportunity, ganyan na nakita ko dito. Meron kang isang bagay, kasi parating sa'yo is, meron ka daw isang bagay na i-work hard. Maybe a business, maybe pagkakaperahan, maybe a work, no? Ang nakikita ko dito is, maaring, when it comes to yourself, is more on developing, no? Magkakaroon ng development when it comes sa sarili mo, when it comes to your spiritual, when it comes to your intuition, baka mas more siyang mag-enlighten, no? May mga mangyayaring pagbabago kasi sa iyo sa ngayon. More on changes ako nakikita when it comes sa work. Pero kailangan mo daw, you need to give effort and focus and i-work hard mo ito ha. Kumbaga, development. When it comes sa work or sa business mo o sa pagkakaperahan mo to, kailangan mo i-work out. Kailangan mo mag-focus at mag-give effort dito sa nakikita ko dito. Kasi there's a changes na magaganap dito. Kumbaga, magkakaroon dito ng revert sa'yo. No? Yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga idea, ganyan, na mga gusto nyo pagpupukusan sa buhay nyo. Yan. Kung ano yung mga gusto nyo i-develop sa buhay nyo, yun na nakikita ko. Tingnan nga natin. Iba sa inyo is a breadwinner no? Pwede ko pang malaman kung ano pang pwede kong malaman dyan kayo. Oh! Pare? Nga. Nga. Okay. Okay, ang sinasabi dito is, when it comes to a money, or a workplace, or a business, o yung isang bagay na nasa utak mo ngayon na gusto mo magbago. Sinasabi dito, kung hindi ka kikilos, or wala kang gagawin, at hindi mo ibibigay yung effort mo dito, walang mangyayaring grow, no? Sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko dito is, ma-stagnant ka raw. Kung ano yung trabaho mo ngayon, kung ano yung kalagayan mo with comes to your money, ganyan, o kung ano yung work mo, kung ano yung as in kalagayan mo, dun ka lang. Hindi ko nakikita yung growth. Pero, kasi it's more on stagnant, ako nakita dito. Wala ako nakikitang growth. And then, sinasabi rin dito, kung i-work hard mo at i-give effort mo, i-develop mo ito, magkakaroon ng growth. Kumbaga, start a new beginning in your life talaga. If this is a relationship, ako na nakita dito. No, kung ito is a relationship at niwi-wish mo na magkaroon ng pagbabago dahil ang karelasyon mo is masyadong malihim or ikaw, 'di ba? Marami siyang nasa sayo 'yon. Nasa sayo 'yon kung gusto mo yun nga, 'di ba? It's up to you. If you want to start a new beginning and focus on yourself, it's good. Kasi ang nakikita ko dito, if you are in a relationship, you are nagbibigay ka ng effort sa kanya, binibigay mo yung hard mo sa kanya, pero siya, hindi ko nakikita na pinahalagahan ka niya. No? Kaya, it's time to let go. Kung this is a work or a relationship or a part of the family man ito, it's time to make a new beginning, let go the past, o kaya naman, transformation. Magbago ka ng mga desisyon sa buhay mo, ganyan. Kung dati hindi ka nagko-comment o nagsasalita, mag-suggest ka or kung ito is a relationship, it's time to communicate, ganyan. It's up to you paano mo siya i-develop itong sitwasyon na to. So nakikita ko ha, i-evaluate mo yung mga bagay na meron ka sa ngayon. And then, tsaka ang sinasabi din, you need to learn din talaga. You need to learn. Kailangan natin ding matuto dito. Wag lang tayong mag-manifest or mag-wish na wala naman tayong ginagawa in life, no? So nakita ko dito. Huwag natin pabayaan yung isang bagay na lumala kasi wala namang magiging growth ako nakikita.
kailangan din natin dito na manindigan. No? Tingnan natin ang dapat mo iwasan. Ano dapat iwasan ni Cancer? Lusyon. Ano yan? Okay. Ang dapat mo daw iwasan yung matakot magdesisyon sa buhay. Yung magkaroon ng choices. Kailangan mong harapin yung takot mo sa buhay. And sinasabi rin dito, kailangan mo rin daw iwasan yung isang situation na yung isang sitwasyon na makampante sa isang bagay na alam mong mali, pero magbubulag-bulagan ka. Ganun. Halimbawa, nasa work ako. Halimbawa, may work ako. Diba? Nandun ako sa work ko, pero alam ko na walang mangyayari sa akin doon. Pero it's up to you, example lang to ha, example lang. Alam mo nasa work ka, pero alam mo na, ang tagal ko na doon, ganyan, almost, na, 7 years na ako doon, 7 months. Tapos parang, handun yung situation na alam ko at ramdam ko na walang mangyayari sa akin doon kasi more on kasakiman or more on pandadaya, hindi equal, mababa ang sahod, di ba? Parang yung kumbaga handun yung binibigay ko yung more on effort and hard work ko dun sa sitwasyon na yun or sa trabaho or sa relationship mo, pero hindi sapat dun sa binibigay kong effort. Alam mo yun? Ganon. Kumbaga, kung alam mo naman yung katotohanan, it's time to cut or start a new beginning start a new beginning. Kung this is sa trabaho, go. Kung ito yung sarili mo, go. Mag-go ka. Kung this is a relationship na alam mo naman na may mga red flag, or kung alam mo naman na may mali at nagsisinungaling, magsalita ka rin. Harapin mo. Huwag kang matakot. No? If you want to crossroad, mag-crossroad ka. Use your mind and intellect when it comes sa choices or decision making dito sa nakikita ko dito, no? Kailangan mo rin magpakatotoo sa sarili mo. Andun din yung wag mong dayain yung sarili mo. Yung you feel, kasi ang siguro iba dito, feeling mo okay naman ako, relax naman ako, kampante naman ako. Pero alam ko na alam mo na may something. Diba? Kung ano man sitwasyon nito, you need to escape dito sa sitwasyon na alam mong hindi siya mag-work anymore. Diba? Kung ito is pakipagkumpetensya sa isang tao o kasama sa trabaho, umalis ka doon. Umiwas ka doon. Diba? Kung ito is sa mga pandaraya o pagsisinungaling isang relationship or isang company, ganyan, umalis ka doon. You're getting away with something. No? Sa nakita ko dito. Huwag kang panghihinaan ng loob kasi ikat mo yung mga bagay na yon. Kumbaga, matalino kang tao, diba? You need to see the fact when making a decision. Before you action. See the fact before you action. Diba? Kung itong sitwasyon na to, it's up to you to make it happen, diba? Kasi we have the limitless potential talaga. You need to reset yourself. Diba? Hindi ka man umalis in that part ng sitwasyon na yun, i-reset mo yung sarili mo. Mag-relax ka muna. Think. A new beginning. And wish come true. Pero it's up to you pa rin to ha. It's up to you to make it happen talaga. Kumbaga, if you start a new beginning, wish come true, and the great blessing will come to you. No? Tingnan natin when it comes to a love. Kamusta ang love ni Cancer? When it comes to love. Cancer in love. Ano yan? Ayun, napulat ako. Wala ko kung ano yun. Tingnan natin.
Uy. Hmm. When it comes to alam, ay, may 3 observe tayo, oh. Again. Bakit palagi lumalabas 'to? Ibig sabihin, yung iba sa inyo, merong dito akong nakikita na isang tao, hindi ko alam kung ikaw eh, isang tao na meron siyang gustong gawin sa buhay niya. Yun ang nakita ko. Kumbaga, nagkakaroon ng decision sa tao na to na they want to follow. Gusto niyang i-follow yung nararamdaman niya. Ibig sabihin, may aalis? Kaya ko nga. Kasi, sabihin, meron siyang iba. Pwede kang malaman dito sa lab na to. Oo nga. Ay, oo nga. Naloko na. Okay, when it comes to a love, no, may tao dito na maaring kung kayo is, magkasama kayo, isa sa inyo nagdadalawang isip, no? Isa sa inyo is nagkakaroon siguro ng options in life, no? Andito kasi yung minsan moody, magulo yung isip ng isa, nandiyan yung sitwasyon na ayaw rin naman magparaya ng isa, o kaya may mga nagkakaroon ng galit or poot. There's a blockage, kumbaga. Kumbaga, may nagkakaroon ng itong relationship na to is nakokontrol ka, no? Sa nakita ko dito, nagkakaroon ng blockage dito kasi. Ganun. Andun na rin yung maaring isa sa inyo is nawawala na rin ng tiwala. Yun ang nakita ko sa iba, sa inyo. Ibig sabihin, when it comes to a relationship na to, hindi to naging okay. No? Kasi isa sa inyo is nagkaroon ng option. Isa sa inyo is may gustong iba or may gusto siyang puntahan or gawin in life. Kanya, handun na rin kasi yung wala na rin kasi yung love na nakita ko is more on fashion na lang. Ang nakita ko ito, hindi na tumatakbo dito sa part na to, yung love. Iba na yung tumatakbo dito. More on passion, attraction na lang, ganun na lang. When it comes to love, hindi ni, sorry ganun na lang siya. Tingnan natin, anong advice nyo po kay Cancer? Kaya sinasabi rin dito na, kung para sa iyo, para sa iyo yun. Diba? Limitless potential, new beginning, and your wish come true. Babalik at babalik yan na parang bumirang. Kung para sa iyo. Pero it's up to you talaga. Advice po. May third party. Nagkatong third party. Kakaroon ka ng option, may travel kayo. Diba siguro to may travel kayo, no? By March, by 3 weeks, or 8 days, 3 days, travel or activity or pag-alis-alis. Or baka nagbumibiyahe ka ng 3 hours, ganyan. O kaya March, ganyan. Or may nag-travel ng August, ganyan. 8 weeks, something ganyan. Or nakaraan na. Oh, ganun talaga, dalawa. Okay, ang advice niya sa'yo is you need to focus to yourself. No? Focus to yourself. Kung ikaw is medyo nahihirapan with come sa pera, this is the time to start to save your money. No? Kahit pa unti-unti lang. No? Sinasabi rin dito na kasi it's more on disappointment ako nakikita sa'yo. More on emotion, more on sadness. Andito yung sitwasyon, parang you feel incomplete. Parang there's something missing in your life. Alam mo yun? Kasi andito na din yung iba na nagbabago na yung perspective nyo, may mga bagong perspective o bagong pananaw kayo sa buhay nyo. Yung feeling na
nagche-change na kasi yung nagche-change na yung feeling sa ibang aspeto ng buhay mo rin kasi, no? Kaya siguro, nalalack of emotion yung iba, more on disappointment, parang you feel lost dito sa situation, no? Sa nakita ko. Actually, hindi na masaya. No? Wala nang fulfillment. Wala na eh. No? Kung ano man situation na to. This is a time na hanapin mo. You need to try another path kung saan parte ng buhay mo to. Try another path. You need to let go, to withdraw. This time na mag-retire ka. No? Kung sa trabaho man to o sa relationship. Walk away. Hanapin mo yung ikasisiya mo, yung ikabibigay ng joy mo and fulfillment mo. You need to focus to yourself and you need to trust to yourself. You need to take care more to yourself. No? Kasi the more na magpo-focus ka sa sarili mo, the more na mag-move forward ka sa mga plano mo, the more na magkakaramdam ka ng freedom, the more na magkakaroon ka ng growth, ganyan, the more na makikita mo how value you are. No? How worth you are. No? Kasi there's a happy outcome na makakamit mo sa buhay mo. The more experience na susubukan mo in your life, the more na mag-growth ka kasi. Sa nakita ko dito. No? Pero it's up to you pa rin. You have a choices. Nasa sa'yo yung choices na yon. No? Arigato namaste. God bless.